Matapos ang game tulos ng Phoenix Suns laban sa OKC, naging sentro ng usapan si Devin Booker dahil sa matinding tirata niya sa officiating. Hindi lang basta reklamo ang ginawa ni Booker, pinangalanan niya mismo ang referee na si James Williams at sinabi niyang terrible ang performance nito sa buong laro. Dagdag pa niya masama raw ito para sa integrity ng NBA at maaaring isipin ng mga fans na parang scripted na ang mga laro tulad ng WWE. Ayon kay Booker, sa loob ng 11 taon niya sa liga, ngayon lang siya umabot sa puntong kailangan niya magsalita ng ganito. Pakiramdam niya ay disrespect ang nangyari at hindi niya matanggap ang ilang tawag lalo na sa crucial moments ng laban. Isa sa pinaka-controversial na eksena ay ang natawagan siya ng technical foul sa third quarter matapos niya mabangga si Jalen Williams. Sinubukan niyang isave ang bola pero tumama ito pabalik sa kalaban. Sa mata ng referee, ito ay unsportsmanlike kaya agad siyang nabigyan ng technical. Sa replay, hindi ito mukhang intentional kaya lalo itong pinwestiyon ni Booker. Sinabi pa niya na wala siyang nakuwang malinaw na paliwanag kung bakit siya tinawagan ng ganong foul. Hindi lang si Booker ang naglabas ng saloobin, maging si Dillon Brooks ay nagreklamo rin sa officiating at sa estilo ng laro ni SGA. Ayon kay Brooks, masyadong marami ang flopping na nangyari at hindi na raw ito ang physical basketball na inaasahan sa playoffs. Sa kabilang banda na natiling kalmado si SGA at sinabi niyang hindi niya kontrolado ang opinyon ng kalaban. Para sa kanya, ginagawa lang ni Brooks ang trabaho nito na magdala ng energy at emosyon sa laro. Sa kabila ng lahat ng reklamo, malinaw na hindi lang officiating ang problema ng Suns. Natalo sila sa double digits at ngayon ay down sila sa 0-2 sa serye. Kahit may questionable calls, kailangan pa rin nilang mag-adjust sa depensa at kontrolin ng tempo ng laro kung gusto nila makabalik sa series. Ang ginawa ni Booker ay posibleng magresulta sa multa mula sa NBA dahil sa bihira at hindi pinapayagan ng direktang pagbanggit ng referee, lalo na kung kino-question ang integridad ng laro. Ang tanong ngayon kung makakabangon pa ba ang Suns sa series o tuluyan ang kukunin ng Thunder ang momentum papunta sa susunod na laro. Samantala, sa game kanina, dinomina ng Minnesota Timberwolves ang Denver Nuggets 130-96 para kunin ang 2-1 series lead. At mula umpisa hanggang dulo, kontrolado nila ang laro. Maaga palang ramdam na agad ang depensa ng Minnesota. Nagpakawala sila ng 25-11 run sa first quarter habang hirap na hirap ang Denver makahanap ng ritmo. Sa unang quarter pa lang, 3-4-21 shooting ang Nuggets. At 1-4-9 mula sa 3-point line, malinaw na na-disrupt agad ang kanilang opensa. Ang Denver Nuggets ay nangunguna sa liga sa 122.1 points per game at 121.2 offensive rating ngayong season. Biglang naging ordinaryo at natigil sa 96 points lang. Dahil ito sa matinding ball pressure ng Timberwolves, agresibong depensa sa bawat possession, at walang tigil na pag-ikot para isara kahit anong option ng Denver. Pinahunahan ni Rudy Gobert ang interior defense, pinahirapan si Nikola Jokic sa bawat galaw. Kahit naka 27 points si Jokic, 7-4-26 lang siya sa shooting. Isang malinaw na indikasyon kung gaano siya nahirapan. Samantala sina Jaden McDaniels at Donte DiVincenzo naman ang tumutok kay Jamal Murray, dahilan para mag-struggle ang backcourt ng Denver. Pinagsama ang dalawa nilang stars ay 12 out of 43 lang sila sa field. Pero hindi lang depensa ang nagpanalo sa Minnesota, team effort talaga. Lumutang ang impact ni Ayo Dosunmu, lalo na sa transition at pag-atake sa loob. Nakapagbigay siya ng consistent na pressure, nakagawa siya ng plays at tumulong para magkaroon ng flow ang opensa ng Wolves, lalo na sa second quarter. Ang pinaka-impressive pa si Anthony Edwards ay naglaro lamang ng 23 minutes pero hindi ito naging problema. Ibig sabihin ganong kalalim at kabalanse ang lineup ng Minnesota. Kahit hindi max minutes ang superstar nila, tuloy pa rin ang dominance. At syempre si Jaden McDaniels matapos ang kanyang matapang na payag noong Game 2. Pinatunayan niya sa loob ng court na hindi lang depensa ang laban kay Murray, kundi pati opensa. Sa kanyang cuts, drives at finishes, siya ang nag-set ng tone para sa buong team. Para naman sa Denver Nuggets, malaking dagok ang pagkawala ni Aaron Gordon dahil sa injury. Pero hindi lang yun ang problema na wala ang identity ng team, wala ang fluid ball movement, kulang ang off-ball action at naging stagnant ang kanilang opensa. Maging ang transition game nila ay hindi naging epektibo at ang depensa na nakita sa Game 1 ay tuluyang nawala. Kung gusto pang bumalik ng Denver sa serye, kailangan nilang ibalik ang kanilang sistema. Mas mabilis ang ball movement, mas malinaw ang execution, at mas matindi ang effort sa depensa. Dahil sa ngayon, kontrolado ng Wolves ang tempo, ang energy at ang buong daloy ng game. Sa Game 3, hindi lang basta panalo ito para sa Minnesota, isa itong malinaw na mensahe na kaya nilang diktahan ang laro gamit ang depensa at team basketball.